nirekomenda na ng Quadcom na kasuhan na si dating Pangulong Duterte kasama si Bungo at saka si Senator Bato de la Rosa. Ito yung lumabas sa kanilang mga mahabang pag-iimbestiga dyan sa Quadcom na dito nga napalabas din nila na si Pangulong Duterte nga ay Lord of all drug lords. Yun yung lumitaw sa kanilang investigasyon at ito nga ay nirecommend na nila sa DOJ para kasuhan na. Yan yung tatalakayin natin sa reaction video natin ito na inihanda para sa araw na to. Pero siyempre bago yan eh. Magandang araw po sa inyo lahat. Sumatin po ang pagpapala para sa araw nito. Nasaan man kayo ng sulok ng Pinas naroroon. Mga sandaling nito. Pupugay po si Makatang Tambay na walang ibang punan kundi ang mga logic lang ng buhay. Subscribe mo kung nakakapag-subscribe at panoorin mo naman kung anong mayroon kay Makatang Tambay. Okay, thank you. Sa akin, parang blessing in disguise ito. Hindi natin to gaanong titingnan ng negatibong bagay. Kung totoo nga na talagang nirekomenda na nila sa DOJ na sampanan ng kaso at ito na nga yung lumitaw. Naglabas na ng mga resulta o nagrekomenda na ang Quadcom sa DOJ na sampanan ng kaso. Itong tatlong sila, Senator Bungo, Senator Bato de la Rosa at si dating Pangulong Duterte. Sampanan ng kaso sa DOJ. At lumabas kaya sa kanilang mga pagdinig dyan sa Quadcom. Maraming bisis, napakahabang pagdinig na yan, yung mga hearing na ginanap dyan. Na talagang mga ito, napapanagutan. Katulad na lang na sinasabi nga ni Congressman Ako, na si dating Pangulong Duterte raw, ang mukha ng mga criminal enterprises sa Pilipinas. Iyon yung lumitaw na findings committee report nila. Mga naaayon na rin sa mga ebidensya nilang nakuha o nakalap. Sa akin, pangyayaring ito, blessing in disguise ito. Kung ako ang tatanungin. Kasi nga, ito naman yung hamon ni Pangulong Duterte sa kanila dati pa, di ba? Sabi nga niya, nung dumalo niya sa pagdinig nila si ating Pangulong Duterte, sabi niya, if you have evidence, file the case. Sabi niya, I am not a Filipino for nothing. At ito nga, nagrekomenda na sila sa DOJ na sampanan ng kaso base dun sa mga nakuha nilang mga ebidensya sa ginawa nilang pag-imbestiga dyan sa Quadcom. Iniisip natin na masama ito. Pero ang totoo, nakabuti ito para sa dating Pangulong Duterte. Unang-una, hindi na siya malalabas na siya dun sa mga pag-iimbestiga na hindi patas, na isang panig lang yung tinitingnan parati. Kung nasa korte na ito, magkakaroon siya ng pagkakataon dito na linisin kung ano man yung mga bagay na inaakusa o yung mga aligasyon sa kanya. Na para nga sa mga drug war at sa extrajudicial killing nung panahon ng administrasyon niya. Ikalawa, siyempre yung mga nagdadaldal na napakatagal na yung arrest warrant ng ICC ay nandiyan na. Dahil nga ang mga taga-ICC, itong mga International Criminal Court ay palihim nang nag-iimbestiga dito sa atin sa Pilipinas. At katnayan na yung ICC darating na. Mahihinto ito. Mawawalan sila ng lakas ng loob na isulong o magpursige na usigin dito si dating Pangulong Duterte sa mga aligasyon ng mga pagpatay o yung AJK. Maliwanag dito kasi na yung ating justice system ay umiiral. At talagang kung ano yung nararapat sa isang akusado, yun ang gagawin kay dating Pangulong Duterte. Lilitisin sa korte, bibigyan ng pagkakataon
na ipagtanggol din yung kanyang sarili at magpapatuloy sa isang tamang proseso ng isang patas na paglilitis. Ang ibig sabihin, may hinto na itong mga anti-Duterte na itong mga kritiko niya na talagang gustong-gusto na umatake dito yung ICC para nga siya ay papanagutin sa mga akusasyong ito ng mga pagpatay. At ang napapansin pa nga natin dito, at masasabi natin na ito'y mapapabuti, alam naman natin na sa laro ng mga pangyayaring ito, sa hinaba-haba, wala naman talaga itong mangyayari. Ang katotohanan lang, wala naman dito makukulong. Kaya ang lakas ng loob natin sabihin ito. Mapahalata natin sa ginagawa nilang pagkilos at paggalaw dyan kung paano durugin at atakihin ang mga Duterte. Pansinin ninyo, matapos na tila pinaglalamayan na yung impeachment na binuhay nila dyan sa Kongreso para kay VP Sara. Nung lumamig ito naman ang inatake na nilang ama naman, dating Pangulong Duterte. Nirekomenda na sa DOJ, nasampahan na ito ng kaso. Siyempre, pinatulan na naman ito ng mga anti-Duterte, ng mga kritiko nito na kumbaga mananagot na. At talaga, hindi pa man hinahatulan sa korte, sa kanila. May husga na ito, hinusgahan na nila. Talagang may kasalanan ng Pangulong Duterte. Iyon yung kanilang mga giging naratibo na rito. Nang mapanood mo ng mga kritiko niya. Especially mga vloggers. Na siyempre alam natin mga loyalist ito. O mga dilawan man. Dalawa kayang umaatake sa Duterte, dilawan at saka itong loyalista. Kaya nga nakikita natin na hindi tinatantanan, hindi nilulubayan. At ang lahat ng ito, isa lamang naman yung pinapatungkulan ng mga lahat ng pag-ataking ito. Inaasahan ba ninyo nila na makukulong si dati Pangulong Duterte? Hindi naman ako abogado, hindi ako singhusay nila mag-analisa. Pero natiti ako sa marami ko na yung mga napapanood, mga nasusubaybayan. Wala man mangyayari dito, hindi man ito makukulong. Gusto lang talaga nila rito wasakin, sirain at ganap ng lumpuhin ang political career ng mga Duterte. Bakit natin sinasabi ng hantungan lang naman ito yung darating na eleksyon, kaya pinipilit nilang sirain ito at huwag tigilan ang mga pag-atake at paninira na ito. Kasi nga hindi naman hindi tatakbo si dating Pangulong Duterte, yung mga Duterte's family, kagaya ni Pulong at ni Mayor Baste. Ang gustong influensya ng mga ito at sirain sa publiko ay yung mga senador na sinusuportahan dating Pangulong Duterte. Katulad ni Senator Bongo, re-election dito, di ba? At saka si Senator Bato de la Rosa, Jimmy Bundok, Attorney Vic Rodriguez. Ito yung gusto nila ritong wasakin. Samantalang itinataas ni Pangulong Duterte yung kamay. Siyempre, yung taong bayan na bubuto, ibubuto nyo ba ito? Mga itinataas na ito ng kamay ng dating Pangulo. Ito ngayon, may demanda ito ngayon. At kung hindi nga ICC ang darating, dito sa atin ito hahatulan sa korte natin. Di ba? Yun yung pinaka-naratibo nila dito. Na mong katotohanan, dun lang naman ang hantungan nito talaga sa midterm election. At itong impeachment na sinasabi nila, alam natin na may katotohanan yung pag-aanalisa dito ng ilang commentators na ito ay nilalamay na bangkay na ito sa panahon ito. Dahil ang abos na yung oras. Sa maraming mga naririnig natin na mga abogado ito marunong. Kapusin na talaga siya sa oras at ang inaasahan na lang nila rito na maaari nila ituloy ito yung susunod na Congress. Maaaring June na ito pagkatapos ng midterm election natin sa Mayo. Yun yung inaasahan nila rito. At kaya nga't nananawagan ako mga kababayan natin. Maging marunong na kayo.
na itong mga nakikita natin, napapanood natin, naririnig natin laban sa mga Duterte, ang hantungan nito ay midterm election. Matuto tayo kung sino talagang dapat na ilagay natin din. Yung hindi talaga tayo niluloko, yung hindi tayo pinagsasamantalan, at hindi tayo pinagnanakawan ng ganun-ganun na lang at sobra-sobra.